Kita nyo to nakaupo, oh. Martin Romualdez. Tsa. Sabihin ko taga putya. Presidente yung dating. Di ko alam kung anong pakiramdam ni Bongbong Marcos dito na yung pinsan niya talagang sinapawan na talaga siya sa trono. Speaker of the House, tapos ang nag-courtesy call sa kanya yung mga official ng Armed Forces of the Philippines. Mamaya i-play ko tong video na to. Pero pakita ko lang sa inyo kasi makita nyo naman ang ang itsura niya. Grabe talagang pumurma. Akala mo presidente. Grabe nga talagang pangarap nito magiging presidente, no? Nakakasuka pag ganitong klaseng tao na sobrang ambisyoso ka. Na pagdating ng eleksyon pala, yun pala yung buboto sa'yo, mangilan-ngilan lang. Pagdating nito ito kakandidato ng presidente talaga to. Ewan ko lang kung ilan ang boto makuha nito. Lalo kung magkaharap sila ni VP Sara. Kaya nga, ganun na lang ang niya na ma-impeach itong si VP Sara kasi ayaw niya na yung mga makakalaban niya ng malakas sa sunod na eleksyon ng presidente. Hindi niya alam na mayroon pang Raffy Tulfo na isa rin niya nangarap pagiging presidente. Pero sure na lang sa mga ganyang klase rin kandidato ng Raffy Tulfo na hindi ko talaga rin yan iboboto. Tapos Martin Romualdez, wala na. Mag-ano na lang siguro ako. I-boycott ko na lang talaga yung mga presidente na pag itong kandidato, Raffy Tulfo, ito. Raffy Tulfo, ano bang niyan pag magiging presidente? Wala namang pinag-aralan din yan eh. Journalism, broadcaster, yun ang niya. Tingnan mong nagiging vice president natin na panahon ni Noli de Castro na broadcaster. May nangyari ba sa Pilipinas din? Wala. Lumalaban ba sa mga sunod-sunuran lang siya kay GMA dati. Itong si Noli de Castro, hindi GMA na TV station. Gloria Macapagal Arroyo kasi siya ang nagiging vice president ni Gloria Macapagal Arroyo. Anong ginawa ni Noli de Castro kay Gloria? Sunod-sunuran. Walang ni isang salita. Ngayon, nakabisi tayo ngayon ng may isang salita, may palaban talaga, babae pa, itong si Inday Sara Duterte. Yung mga tao ngayon, ayaw sa kanya kasi bastos daw. Bastos. Yan maganda magiging presidente ng mga ganyang klase. Kasi walang magloko-loko talaga sa bansa natin pag yan ang magiging pinuno ng bansa. Kasi may isang salita kasi mga yan eh. Unlike itong Martin Romualdez na to. Sa tawag sa amin to, murag tahor. Ibig sabihin ng tahor, para bang akala mo mayroon dito, tapos purma lang ng pananamit, mga ganito, ang yan lang siya doon. Yun lang yung purikit nakabarong, tapos naka-slacks ang pantalon, naka-itim ang sapatos. Tahor na tawag sa amin yan eh. Kala mo kung sino eh. Bagay naman to siya kung bila na to ng kabaong. Bagay na sa kanya pag ganito. Ayan na nyo, tingnan nyo. Pero ganito, hindi nakahalata dito si Bongbong Marcos na parang, bakit ang mga general sa kanya nag-courtesy call? Ba't nagpatawag siya ng courtesy call na speaker naman siya? Hindi naman siya presidente. Ito si Bongbong Marcos talaga, parang hindi ko maano siya kung bakit talaga sobra-sobra na talaga ang pangbabastos nito ni Martin Romualdez kay Bongbong Marcos. Wala lang pinipiling tao to si Martin Romualdez eh. Bongbong Marcos na presidente, binabastos nga nito. Ano na kaya si VP Inday Sara na ganun ang talaga niya. Pag nanais talaga matanggal talaga sa pwesto. Ito yung sul-sul talaga kay Bongbong Marcos. Tapos ang mga AFP official nasa kanya nag-courtesy call. Sino nagpapatawag? Si Martin Romualdez? Ba't sila pinapatawag ni Martin Romualdez? Parang may pag ma-play ko yun. Parang may sinasabi siya doon kung anong ibig sabihin na basta di lang masyado kasi malinaw sa akin yung pandinig eh, kung anong ibig sabihin nun. O sige, play natin. Sila General Parandon. Sila lahat. So, we will move for the increase of the
soldiers daily subsistence allowance of 150 pesos. We take President that the troops that you to come to see us here, but we want to go. That's why I'm very grateful that your help. O di ba? Parang ano siya, parang siyang aligaga kasi parang ano niya na bisita ko to, mga general to. Ay may mga general sigurado doon. Tapos di ba may parang sinasabi siya na 150. Ano yun, dagdag sweldo? Parang may ganun parang may dagdag sweldo ang pinag-usapan o anong ano nun, o gamit sa pang-militar. Pero ang dinig ko 150. 500, sabi yung ganun Ano yun? Dagdag sweldo nila? Tapos siya ang nagpapatawag ngayon sa mga general para sabihin na siya ang nagpapa-increase ng sweldo sa mga yan? Kawalang hiya talaga ni Martin Romualdez talaga. Ngayon, si Bongbong Marcos okay lang din sa kanya to. Na pinsan niya parang sobra ng pang-aapak talaga. Imagine ba naman, Speaker of the House ka, tapos ikaw ang magpapatawag sa mga AFP official para mayroon ka sasabihin na nagdagdagan ng sweldo. Binabypass mo na ang presidente. Hindi mo na talaga ginagalang yung presidente mo. Pinsan mo yan presidente na yan Hindi ka magiging speaker dyan kung wala yung pinsan mo. Kita mo naman talaga ang mukha nito. Tignan mo naman yung mukha niya. Mukha talaga nito, mukhang baboy talaga ang mukha. Kadiri ang mukha nitong tao na to. Tapos, pag umasta siya, akala mo kung siya lang presidente. Makita naman natin sa mga sa mga interview niya kung ano talaga ang interview talaga nito. Mayroon ako na nito kay VP Sara na yung panahon ng eleksyon nga. Nung kampanya pa lang nila, sabi ni VP Sara na galit na galit daw to kay Bongbong Marcos dahil yung mga tungkol sa sa kanilang budget sa campaign, wala daw silang pera. Ngayon daw mayroon yan yung sinabi ni VP Sara sa interview na yun. Sabi ni VP Sara, huwag kang mag-alala kasi lahat ng ibibigay sa akin ng mga campaign fund, ibibigay ko sa iyo lahat. Tapos may binanggit na pangalan si VP Sara kung sino yung sinabi na Tapos ang sabi, di daw binigay yung pera. Basta may ganun. Basta ang istorya nito ay galit na galit sa kanyang pinsan. Kasi wala nga daw perang binibigay doon sa campaign nila. Kasi magkatabi sila sa aeroplano Tapos, nung nanalo na daw, itong nanalo na daw ito ngayon, ang dami ng mga, parang binabawi niya na lahat. Kasi sabi ni VP Sara, akala ko babawiin yung mga nagastos niya sa kanyang negosyo. Pero hindi pala. Pati kabanang bayan, kinakamkam niya. So wala talaga siyang pakundangan sa pera ng taong bayan. Ito na nga. Di ba nakikita naman din sa AKAP, siya rin mismo ang talaga na ituloy yung AKAP. Sabi ko, para sa DSWD, bakit siya ang sa AKAP? Parang siya nagpupursige talaga. Pati nga yung aso ko dito, tumatahol na lang talaga dahil wala na talaga Wala na talaga to siyang matino talaga to sa pamamalakad tong si speaker na to. Sobrang abusado na talaga. Mantakin ba naman natin? Presidente, tapos dito sa kanya nag-courtesy call ang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Saan ang presidente? Tapos ang nagdipinsa nito sa mga kasi kay presidente, hindi nyo nakita to, mga ungas kayo dyan, mga vlogger na ungas dyan sa yung mga bakla dyan na nagbablog dyan sa kay kinakalaban ng kabilang side. Ito amo nyo. Si Romualdez, inagawa na ng trono yung amo nyo. Siya na naging presidente ngayon. Ayan na Hindi na to kapal na mukha. Talaga, hindi na to pwedeng hindi na to siyang pwede, pagharap nito parang ililitsun mo na talaga to siya. Talaga ang politika sa Pilipinas.
Grabe na talaga. Wala nang igagalang. Pinsan mong presidente, wala, di ka na rumispito dyan. Basta importante, ako ang trono dito, bahala ka dyan. Eh ngayon, kawawang Marcos, kasi iniiputan lang talaga nito ni Martin Romualdez. Nadadala nadadala si Bongbong Marcos nitong pinsan niya na talagang iniikot lang, binibilog yung ulo nito.